Sa mata ng marami, ang tagumpay ay sukat ng yaman at ang pagkatao ay hinuhusgahan batay sa kung ano ang nasa bulsa. Hindi sa kung ano ang nasa puso. Ngunit paano kung isang araw ang hinamak at minaliit ay siya palang may hawak ng kapalaran? Sa isang tahimik na bayan, isang binatang mangangalakal ang araw-araw na nagsusumikap. Pinapanday ang kinabukasan mula sa mga itinapong bagay ng lipunan. Hindi niya ikinakahiya ang kanyang hanapbuhay sapagkat alam niyang marangal ito. Subalit sa mundo kung saan ang kayamanan ang batayan ng dangal, paano niya mapapatunayan na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa estado sa buhay? Ito ang kwento ni Nilo, ang binatang hinamak, itinaboy, ngunit hindi kailanman sumuko. At ito rin ang kwento ng pagkatuto, kung paanong ang isang mapanghusgang puso ay natutong magsisi, at ang isang simpleng mangangalakal ay naging alamat ng tagumpay. Handa ka na bang sumaksi sa isang kwentong magpapabago sa iyong pananaw sa buhay? Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, may isang binatang nangangalang Nilo na kilala sa kanilang lugar bilang masipag at mapagkumbaba. Mangangalakal siya ng mga lumang bakal, plastik at pote. Hindi niya ikinakahiya ang kanyang hanap buhay dahil alam niyang marangal ito at pinaghihirapan niya ang bawat sentimo ng kanyang kinikita. Ate, gagamitin pa po ba ito? Tanong ni Nilo sa isang matanda sa harapan ng magarang bahay. Ay hindi! Gagamitin pa namin yan! Bakit ba nangingialam ka dyan? Paggalit na wika ng ginang. Agad na lumayo si Nilo at napakamot na lamang ng ulo. Nilingon niya ang pakagandang bahay na pinasukan ng ginang. Sana magkaroon din ako ng ganyang bahay, wika nito sa kanyang sarili. Mula sa malayo ay nakatanaw ang dalagang nangangalang Mika. Bagot na bagot itong nakadungaw sa bintana ng kanyang kwarto nang makita ang basurerong mangangalakal sa labas. Kung nagtrabaho ka pa, di sana mas malaking kikitain mo. Paismid na wika nito. Hindi rin naman kasi maganda ang karanasan ni Mika sa kanyang ama noong bata pa lamang siya. Ang kanya na ring ina ay nagtaguyod sa kanila at nagbigay na marangya na buhay sa kanya, na naging dahilan ng pagkadisgusto niya sa mga taong hindi kaya magtrabaho ng maayos. Naging standard na nito ang kanyang ina sa pagiging masipag. Kaya hindi maipaliwanag ni Mika na kung kaya ng kanyang ina na mag-isa, bakit hindi kaya ng iba, lalo na at lalaki pa. Noong magsimula siya magdalaga, ay palagi nang kinukwento ng kanyang ina kung gaano kawalang kwenta ang kanyang ama. Kaya naman ito na ang tumatak sa isip niya. Maya-maya pa ay pumasok ang kanyang ina, ang ginang na galing sa labas para magwalis. Nasaan bang alkohol mo? Pahingi nga ako at nandidiri ako sa lalaki sa labas. Wika nito habang nagkakamot ng kanyang braso. Kaya ikaw, mag-aaral ka mabuti. Walang patutunguhan ng buhay mo kung makakapangasawa ka ng mga ngalakal katulad nun. Hindi lang dapat matalino, dapat wais din pumili. Tandaan mo yan, sermon ng kanyang ina. Malungkot man para sa mga mahihirap, para kay Mika, kasalanan nila ito, kaya naman sila ay mahihirap. Kasalanan ng mga ito na tamad sila at makupad, kaya naman mas pinili nilang maghanap ng mga bakal bote kaysa magtrabaho ng maayos. Opo ma, hindi rin naman po ako papatol sa taong ganyang kababa, no? Hindi po maibibigay niyan ang mga bagay na gusto ko. Wika pa ni Mika, sabay buntong hininga. Dapat lang. Saad naman ng kanyang ina, sabay alis na.
Ilang araw ang lumipas na mapag-usap-usapan sa kanilang lugar na may magnanakaw na naglalagi. Agad-agad ay si Nilo ang pinagbintangan. Yun ba? Yung binatilyo na nakosombrero at may dalang sako? Tanong ng isang matanda. Yung mga ngalakal? Saad naman ang isa. Hindi naman siguro. Pagtatanggol naman ng isang ginang. Masyado kayo. Porket mahirap magnanakaw na. Naiinis naman na wika ng isang Ginoo. Kaya hindi yumayaman ng ating bansa dahil sa mga ganyang paratang. Imbes na iangat ang mga nasalaylayan ay mas pinipili pang ibaba at husgahan. Taliwas naman ito sa paniniwala ni Nilo na kahit na siya ay pinalaking mahirap, siya ay may kakayahan at maaaring umangat sa buhay gamit lamang ang kanyang sipag at pagtsatsaga sa trabaho. Araw-gabi ay nangangalakal at nangangalkal ng basura si Nilo. Hindi para kumain ng tira-tira, kundi kunin ang mga kalakal na pwede pang i-recycle at ibenta. Minsan na nga siyang nakagawa ng paso at inilako sa kalapit na bayan. Binibenta niya ito sa halagang 200 na sasapat lamang para sa 2 araw niya. Bagamat nagtitipid at madalas pa nga ay kumakalam ang tiyan, hindi pa rin ito naging hadlang para mangarap ng mas mataas pa si Nilo. Sa araw na iyon ay nasilayan ni Nilo ang ubod ng gandang dalaga na nakadungaw sa bintana. Araw-araw nitong tinatanaw tuwing nadadaan siya, ang dalagang araw-araw ay nagbubuntong hininga. Nagbibigay aliw ito sa kanya lalo na at kapag nagmumukha na itong namomroblema at ginugulo na lang ang buhok sa pagkairita. Madalas na dinadaanan ito ni Nilo, ngunit hindi na nito minsan pa sinubukang hanapan ng kalakal ang basurahan nito. Nanliliit kasi siya dahil sa yaman nito at nahihiya rin kung isang araw ay makita siya nitong nangangalkal ng basurahan na habang siya ay naghahanap ng kalakal ay biglang lumabas ito sa kanilang gate at magkatitigas silang dalawa. Nagbigay pamumula sa kanyang muka ang isipin ni iyon. Samantalang siya ay usang dukha lamang kaya naman nanatili siyang nagsusumikap. Isang araw, habang siya'y naglalakad sa palengke, natanaw niya si Mika, isang dalaga na ubod ng ganda at bihirang makita sa kanilang bayan. Si Mika ay kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi pati na rin sa pagiging edukada. Galing siya sa isang pamilya na medyo nakakaangat sa buhay. Ang tingin ng karamihan sa kanya ay parang diwata. Hindi kayang maabot at tila langit sa taas sa tila matatawag mong pantasya kung gugustuhin mong maging nopya siya. Hindi nagdalawang isip si Nilo. Sa kabila ng kanya simpleng anyo, naglakas loob siyang lumapit kay Mika. Magandang araw, Mika. Bati ni Nilo habang hawak ang kanyang sobrero. Ako nga pala si Nilo. Pwede ba kitang makilala ng mas mabuti? Lakas loob na wika nito, ngunit kita sa mukha ng dalaga ang pagkagulat. Ngumiti si Mika, ngunit halata pa rin ang pagkabigla sa kanyang muka. Nilo, tama pa? Pasensya na, pero mukhang magkaiba tayo na mundo. Sabi niya na may malamig na tono. Pinapairal ang pagiging matapobre nito. Alam kong magkaiba tayo na estado sa buhay. Pero sana bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Sagot ni Nilo, puno ng pag-asa. Nginitian pa nito si Mika ng alanganin at tila napahiya sa pag-reject nito sa kanya. Ang kaninang lakas loob na paglapit ni Nilo ay napalitan ng hiling na sana ay kainin na lang siya ng lupa. Ngunit mabilis sa pinutol ni Mika ang usapan. Pasensya ka na, pero hindi ko hinahanap ang isang relasyon ngayon. Mas uunahin ko ang makapagtapos. Hindi katulad mong, imbes na unahin ng ayusin ang buhay, ay mas pinipili pang maghanap ng karelasyon. Hindi naman sa pagiging matapobre, ngunit kung sasagutin kita, anong kaya mong ibigay sa akin
At sa totoo lang, nalaman kong ikaw ay mangangala ka lamang. Hindi kita minamaliit pero hindi ko nakikitang sarili ko na makikipagrelasyon sa isang tulad mo. Mahinang wika nito, ngunit puno ng kumpiyansa at tapang. Para bang pinagsakluban ng langit at lupa si Nilo. Ngunit sa halip na sumuko, pinangako niya sa sarili na magpapatuloy sa kanyang trabaho at magpapabuti ng kanyang kalagayan. Alam niyang hindi niya kailangang baguhin ang kanyang pagkatao para sa iba. Pero naisang patunayan na ang tagumpay ay kayang makamit ng kahit sino, basta may sipag at tiyaga. Kaya naman mas lalo pang pinag-igihan ni Nilo ang humanap ng mga gamit na pwede pang i-recycle. Ginagawa niya itong gamit sa bahay at kinukulayan na matitingkad na kulay para mas maengganyo ang mga bumibili. Sinubukan din nitong magtayo ng lamesa sa kalsada para ialok ang kanyang mga paninda sa dumadaan. Maraming humanga sa galing ni Nilo sa pagdedesenyo. Maraming natuwa at nagandahan sa kanyang mga gawa. Umabot pa sa puntong may mga umorder na sa kanya dahil nagkaubusan na ang kanyang mga ginawang gamit na makakatulong sa pang-araw-araw. Dahil sa tuwa ng mga tao, ay hindi na niya kailangan pang mangalkal sa mga basurahan. Marami ang pumupunta sa kanyang bahay at minsan ay sa pwesto pa para ibigay ang mga hindi na ginagamit ito na maaari niyang gawing isang magandang bagay na mapapakinabangan ng mga mamamayan. Araw-araw ay iniisip ni Nilo ang sinabi at pangmamaliit ni Mika. Alam niyang hindi nito intensyon ang manakit. Ang kanyang pananaw ay nakadepende sa kanyang nakikita. Alam ni Nilo na kung mararanasan ito ni Mika ay maintindihan niya at kahit siya ay mahahabag sa kanyang sinabi. Lumipas ang mga taon. Si Nilo ay hindi na lamang isang simpleng mangangalakal. Sa kanyang kasipagan at matalinong pag-iisip, nagtatag siya ng sarili niyang junk shop na lumago ng lumago. Nakipag-ugnayan siya sa mga malalaking kumpanya at nag-supplier ng mga recyclable materials. Sa huli, ang maliit niyang hanap buhay ay naging isang matagumpay na negosyo. Samantala, si Mika naman ay nagtapos sa kolehiyo at naging bank teller sa isang sikat na bangko sa kanilang bayan. Maayos ang kanyang trabaho, ngunit pakiramdam niya ay para may kulang sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang tagumpay, minsan ay naiisip niya kung paano kaya ang buhay kung naging mas bukas siya sa mga taong nagpakita ng tunay na interes sa kanya. Isang umaga, habang abala si Mika sa pag-aasikaso ng mga kliyente, may isang lalaking pumasok sa bangko. Nakasuot ito ng maayos sa polo at mukhang may kaya. Hawak nito ang isang bag na puno ng dokumento at pera. Magandang umaga. Ako si Nilo Santos. Magde-deposit sana ako ng pera sa aking account. Sabi ng lalaki habang ngumingiti. Nanlaki ang mga mata ni Mika. Nilo? Tanong niya, hindi makapaniwala. Mula kasi ng sinabi ngayon ay madalas na siya mag-isip na malalim at nagsisisi na binatawan niya ang mga salita sa taong hindi niya naman alam kung ano ang pinagdadaanan at kung bakit nasa ganon sitwasyon ng buhay. Oo, Mika. Ako nga ito. Sagot ni Nilo, bakas ang kumpiyansa sa kanyang boses. Habang inaasikaso ni Mika ang transaksyon ni Nilo, hindi niya maiwasang mapansin ang malaking halaga ng pera na kanyang dinedeposit. Milyon-milyon ito, bagay na bihira niyang makita mula sa ibang kliyente. Iniabot ni Nilo ang kanyang pinaglalagyan ng pera para i-deposit at bilangin na ito. Mukhang magandang takbo na negosyo mo, sabi ni Mika. Pilit nang umingiti. Oo naman, sagot ni Nilo. Sa awa ng Diyos, ang maliit kong junk shop ay lumago ng husto. Hindi ko rin inaasahan na darating ako sa ganitong punto. Ramdam ni Mika ang kirot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga panahong minaliit niya si Nilo
dahil lamang sa trabaho nito noon. Ngayon, narito siya. Kaharap ang lalaking hindi lang matagumpay, kundi puno rin ng respeto sa sarili. Nilo, alam mo, gusto kong humingi ng tawad sa mga sinabi ko noon. Alam ko nasaktan kita, sabi ni Mika, may bahid ng pagsisisi sa boses niya. Ngumiti si Nilo, ngunit bakas ang kaseryosohan sa kanyang muka. Wala na yun, Mika. Sa totoo lang, malaki ang naitulong ng mga salitang niyo sa akin. Naging inspirasyon ko ang pagtanggi mo para mas pagbutihin ang buhay ko. Napatango si Mika. Hindi alam kung ano pa ang dapat niya sabihin. Kung ganon, masaya ako para sa tagumpay mo, sambit niya. Salamat, sagot ni Nilo. At ikaw? Kamusta ka na? Eto, nagtatrabaho bilang bank teller. Maayos naman ang buhay, kahit papaano, sagot ni Mika. Ngumiti si Nilo at tumango. Mabuti naman kung ganoon. Pero Mika, alam mo, ang pinakamagandang biyaya na natanggap ko sa buhay ay ang aking pamilya. Natigilan si Mika. Pamilya? Tanong niya, hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Oo, may asawa na ako at 2 anak. Sila ang dahilan kung bakit lalo ako nagsusumikap. Sila ang buhay ko ngayon. Sagot ni Nilo habang kumikislap ang kanyang mga mata sa saya. Parang nabasag ang mundo ni Mika sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang lalaking minaliit niya noon ay hindi lamang matagumpay, kundi mayroon na ring sariling pamilya. Naramdaman niya ang lalong pagbigat ng kanyang pagsisisi. Pagkatapos ng transaksyon, iniabot ni Mika ang resibo kay Nilo. Salamat Nilo. Sana patuloy ka maging masaya, sabi niya. Ngumiti si Nilo at tumango. Salamat din Mika. Paalam. Habang palabas si Nilo ng bangko, iniwan niya si Mika na puno ng emosyon. Napagtanto ni Mika na hindi sukatan ng tagumpay ang estado sa buhay ng isang tao. Ang mahalaga ay ang determinasyon, sipag, at kung paano mo pinapahalagahan ang mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. At si Nilo, nagpatuloy siya sa kanyang masayang buhay. Dala ang aral na kailanman ay hindi mo dapat ikahiya ang pinanggalingan mo, dahil ang tunay na tagumpay ay nasa kung paano mo binago ang iyong kinabukasan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!